So, for today's video, yung makikita ninyo, ito na si Clicky ngayon, yung present na build natin kay Clicky. At ngayon, meron tayong bagong piyesang ikakabit dito, which is yung crankcase. Ito, na binili natin. Galing pa to ng Vietnam. Yung makikita nyo yung box niya, genuine parts talaga to. Na pang PCX 125 sa Vietnam kasi wala namang 125 na PCX dito sa Pinas So tara, open natin to. Napakita ko sa inyo kung ano yung laman. Crankcase lang naman to, pero sobrang all goods nung itsura niya. Yan, ito. Yan. Ang ganitong klase ng crankcase napakahirap talagang hanapin dito sa Pilipinas. Actually, parang 2 years kong hinahanap to. 2 years ko siyang chinek kung saan ba ako makakabili. Yan. Sa mga magtatanong kung saan ko ito nabili, kay Harry sa Buweg Buena Flor. Yan, PM nyo lang siya sa page. Ilalagay ko na lang dyan sa description para maka-order kayo. At ang price nito is 4,350. Yan, dyan siya nagre-range yung presyo na yan. So yan, bago tayo ulit magsimula, gusto ko lang i-shoutout si Money Street, yan, clothing. Yan, kay Sir Jan, maraming salamat dito sa ating merch. Yes, t-shirt natin na napaka-angas. Para syempre mukha pa rin tayo malinis kapag nagbablog tayo sa video, no? So tara! So yun mga katulis, tuturo ko muna kayo dito sa ating update ngayon kay Clicky kung ano ba yung mga nabago na sa kanya. Kasi matagal tayo hindi nakapag-upload dito sa YouTube So ayan, technically, sa braking system natin, naka-proper tayo na Brembo, yung brand natin. Simulan natin sa disc. Ayan, yung Brembo na two-tone HCK na 267mm with a touch of green. Kasi nag-color green din ako dati pero sa ibang platform ko na siya ina-upload. Ayan. Tapos naka-sweet hose tayo, eye bolt para maganda yung placement ng ano natin, nung hose. Tapos CNC na bracket 260. Tapos naka-Brembo din tayo na caliper. Ayan. Tapos dito naman typical na RCS 19 lang na ginagamit ng karamihan. Then dito sa ating quick throttle, yan, Active 2 yung brand nito. Tapos pinlacement ko na lang siya dito para medyo magkaroon siya ng detail dito. Tapos yung ating foldable na side mirror, yan, yung bracket nito is CNC. Yan, kabilaan yan CNC para syempre ayan, naangat naman yan. Pero naka-bended na kasi yung ano natin yung manibela. Kung makikita nyo dito, yan, nakababa na yung manibela niyan. Ayan diba? Kaya bumili ako ng napopold na side mirror pero parang medyo maangas tignan. Ayan. Dito naman tayo sa likod, naka-race power pa din tayo na 335mm. Stock yung engine support natin. Tapos binenta ko na yung mga carbon ko. In-out ko na yon. Tapos dito, makikita ninyo yung ating tar hugger na F1 pattern galing kay Sabery. Ayan. Tapos yung ating radiator, ayan, kung makikita ninyo, MBR1. Tapos naka-spark pressure cap tayo. And then P-titanium na radiator cover. Pero wala na nito sa market kasi iba na yung design ng P-titanium ngayon na radiator cover Tapos sa pipe natin, ayan, MTRT na Evo 2 pangkargado. And syempre yung ating legendary Hylos mugs na H5. Yung. Tapos yan, naka-acrylic lang tayo dito. Ayan. Tapos yung ating plaka carbon, Project Scoot, shoutout. Ayan. Dito naman tayo sa engine specs. Buksan natin yung ating motor. Ayan, kung makikita ninyo, nakatabas na yung U-box natin kasi naka-down drop na tayo na throttle body. Ayan, kung makikita ninyo, naka 34mm na yung ano natin, yung throttle body natin. Sa set ng makina natin mga tol, naka 62mm na tayo na black piston, tapos naka pang 150 na tayo na head. Tapos yung ating crankshaft, which is yung sigunyal, pinalitan na din yan ng pang 150. So technically overall, pabigat-bigat talaga yung nagastos natin dito sa karga natin. So parang pumapatak na siya ng 175cc. Pag kinonvert, yan. Siya, kung makikita ninyo, ito pa yung isang update natin dito kay Clicky, which is itong ating bi-LED projector. Pero ngayon kasi since umaga at maliwanag, yung shroud lang yung nakabukas, yung puti na yan. Pero yung gitna niyan,
umiilaw din naman yan sa gabi. So controllable siya through cellphone. Pwede mong iba-ibayin yung kulay niyan, yung variant kung anong gusto mong ipalit na kulay niyan. JC LED Works ko yan na score. So technically parang umabot siya ng 23,000 pesos. Yan, yung ganyang set. Kung makikita ninyo malapitan, naka ano yan, naka-sharingan dito. Tapos dito sa kabila, naka-manggekyu. Sa gabi, lakas ng buga niyan. Ayan o, diba? So ngayon, ito, ikakabit naman natin tong pang PCX 125 na crankcase dito kay Clicky at tatanggalin na natin yung stock natin na crankcase. Siyempre, para magkaroon naman tayo ng kakaibang detalye sa motor natin. Pero kasi yung mga bolts ko, yung makikita nyo, kulang-kulang yan. Kaya, aanuhin pa natin. Pero parating na rin yung Shopee Rider na magpipick up. So technically, kabit na natin to kasi, ayan o, ito yung problema natin. Walang bearing sa likod. So magkakabit tayo ngayon ng bearing, tsaka yung lock ng bearing, bago natin siya may salpa kay Clicky. Pero nakabili na ako ng bearing yan, which is ito. Ayan, yan yung code ng bearing. 91006 KVB 902. Alright, so kakabit natin to dito. Ngayon, ito, babalik na rin lang natin to. Gamit tayo ng torch para mapainitan, para pag nilagay natin, initan lang natin. Babad lang natin ng mga 1 minute at least. So, testing natin ikabit. Kaya na yan ka. So yan mga katulis, safe na yung ating bearing kung makikita ninyo. Yan, sa likod, all goods, walang gas-gas. Yan, so ngayon, tatanggalin natin yung pulang yan para malagyan din natin ng grasa yan kahit pa paano. So gamit tayo nito para matanggal natin yung cover na yan. Okay. Natin to. So after nyan, kunin natin yung lock doon sa crankcase natin. Ito na yun. So ito lang yung kunin natin, tapos all goods na to. Ating crankcase. Alright. Okay na. So yun mga katulis, technically okay na yung ating crankcase. Ito. Pero medyo madumi kasi yung ating panggilid, kaya dadamay ko na yan sa cleaning para malinis talaga siya tignan. So tara, linisin natin yan. Gabitan natin. Order na tayo ng bolts kaso hindi pa dumadating ngayon. Kaya mamaya papalitan natin ito pag dumating. All goods mga boss. Ganda. Tamang tono lang, tapos tamang palit lang ng crankcase. Okay na. Let's go!